Attorney? Comsec, can you please flash the... You have already taken your oath, man, no? Kasi several times ka naman umattend, no, Attorney Camora? Oh, buti na lang yung kanyang COS, Chief of Staff. Tama po ba? Yes. Can you... Yeah, Attorney please. Camora, please answer. Yes po, Mr. Chair. Nakita niyo naman po itong no? Acknowledgement receipt, no? Yes po, Mr. Chair. Sa palagay niyo, nababasa niyo po ba yan, yung pangalan dyan? It's, I think, Kokoy Villamin po. Yeah, Kokoy Villamin received... Oh, ayan yung bagong karakter sa Sarsuela. Ayan yung karakter sa Sarasuela ni Sara. May bago tayong karakter, ha? Hindi pa tayo nag-iinit kay Mary Grace Piatos. Meron na tayong bago. Kokoy Villamin naman, ha? Tulad nga ng sinabi ko kagabi, mukhang hinango sa mga nganta na nagngangalang Yoyoy Villame. Tulad ng sinabi ni Edita. Mukhang si Sara. Malupit talaga mag-isip, ha? Sagutin nyo yan. Yes po, Mr. Chair. Sa palagay niyo, nababasa niyo po ba yan, yung pangalan dyan? It's, I think, Kokoy Villamin po. Yeah, Kokoy Villamin received on, 9, no? September 7, 2023, no? So, itabi lang po natin yan for the meantime. And I'd like also to show you another acknowledgement receipt, this time from the Department of Education. Mr. Chair, can I ask Comsec to... Yes. Ayan na, mga kababayan. Open-minded. On the left side, with black ink, that's from the OVP. Yan yung black ink. Ito pong nasa kaliwa sa screen ay acknowledgement receipt na ipinasa sa COA galing sa OVP. OVP yan, yung blank ink. Tapos, sa bandang kanan naman ay sa DepEd. Kung sa mga hindi nakakaalam, si Sara ay wala na sa DepEd. Umalis na at pinalitan na ni Anggara, mga kababayan. Ngayon, etong mga ebidensya na ito, liliwanagin ko lang. Ito ho ay galing mismo sa COA. COA ang nagbigay dahil sa mga Quadcom humingi sila ng kopya. Ngayon, mga kababayan, ang nagbigay naman yan ay opisina ng OVP at ng DepEd. Maliwanag So, ang source lahat ng yan, ng mga pinapakita dyan, ay galing mismo sa opisina ni Sara at sa DepEd nung siya pa ang sekretarya. Maliwanag yun, ha? Maliwanag. So, walang kinalaman dyan. Ako, lalo na, walang kinalaman dyan ng Malacanang, lalong-lalo na kayo. Ano kinalaman nyo dyan? On the other side is from DepEd. Okay, pakibasa po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd. Alam nyo, ang galing-galing nito si si Congressman Adjong. Biruin mo, ayaw niyang basahin. Yung mismong taga-COA pinapabasa Tuloy. Basa! Ayan, Ayan, tinutok na, mga... Tinutok na! Bago natin pagsalatain yung yung resource person na taga-COA. Tingnan nyo, mga kababayan, Nakikita nyo ba dito sa OVP? Kokoy Villamin. Tingnan nyo yung pirma. Napakahaba. Dito naman sa kabila. Received by. Dito naman payee. Tingnan nyo sa DepEd, signature. Tingnan nyo, address, Usamis. Putik na yan. Ang layo-layo ng pagkakasulat ng pangalang Kokoy Villamin, ha? At lalong-lalo na yung pirma. Tingnan nyo yung pirma, mga kababayan. Dito sa DepEd. Pero, dito sa OVP, halos umabot na sa buwan. Sa sobrang haba.
Sa sobrang haba, mga kababayan, Kokoy Villamin, yung pirma niya napakahaba. Dito, Kokoy Villamin. Iba sulat. Tignan niyo yung N at saka N dito sa kabila. Napakalayo. Tapos dito naman, sa may pirma, napakaiksi. Kaya yung mga DDS, vlogger, mga kababayan, tameme. Hindi nila masagot-sagot at hindi nila kayang ipagtanggol. Tayo, mga kababayan, lahat ng kanilang binato kay Pangulo. Sinangga nating lahat, lakihan ko daw, lakihan. Ito, yan! Jerry Ramil, tanggalin ko muna, nandito na si Ma'am Jo. Ito na, yan. Ayan mga kababayan. Pagmasdan! Kayo ba'y naniniwala na isang tao lang yang mga nakalagda? Ngayon, ang title natin, fake ang mga pirma nyo. Kita nyo naman, si Raulo na lang ang maniniwala rito. Di ba? Del Marciano, Yeyen Unad, Putik na yan, ganyan tayo, pinaglolo ko, bayang ko. Nino? Ni BC, Sara Duterte, Malupit, Sige, mga kababayan, tuloy na natin yung interview, yung pagtatanong sa taga-COA. Pasok. Parang parehas po, Mr. Chair, Kokoy Villamin. Parehas. Anong parang? Hindi! Sabihin mo na hindi to. Parang may parang Wala. Tingnan nyo, sabi parang parang. Teka muna, hindi parang yan. Malabong-malabo pa sa pusit kung magkaparehas yan. Parang parehas po, Mr. Chair, Kokoy Villamin. Parehas po, no? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, the point I'm trying to drive at, Mr. Chair, is that based on the documents and the acknowledgement receipts, which we do not have any other ways to really affirm whether these persons and individuals who have received the confidential funds were truly alive and truly person, makikita po natin yung medyo hindi ho kapanipaniwala ako, ordinaryo po ako na tao. I'm not an auditor, but as you... Congressman pa yan, mga kababayan. Paano pa tayo na hindi naman? Yung congressman nga, hindi na kailangan ng mahabang eksplanasyon. Mata pa lang, alam niya ng peke yan. Di ba, mga kababayan? Congressman yan, paano pa tayo, mga kababayan? Sa isang tingin pa lang natin, talagang may panloloko na dyan. Tuloy. Can see it. Pareho po yung pangalan nila, Kokoy Villamin. Yung acknowledgement receipt from the Office of the Vice President and at the same time, from the DepEd, the same person. Kokoy Villamin. Hindi, baka mamaya hindi naman tao yan. Pero syempre ina-assume nila na iisang tao lang yan kasi magkapangalan, mga kababayan. 'Di ba? Pero kung tayo medyo lumalim ng konti, konti lang. Lumalim lang tayo ng konti, mga kababayan. Alam na natin at maiisip natin, gamitin ang common sense. Hindi totoong tao yan. Kasi kung totoong tao yan, mga kababayan, dapat parehas ang sulat at pirma niyan. Ganun yun, mga kababayan. Masyadong naging kampante itong opisina ng OBP at ng DepEd sa paggawa ng mga karakter sa Sarasuela sa OBP at DepEd ni Sara. Mga kababayan, malupit Kita nyo naman. Ngayon, nasaan na mga DDS dito? Baka naman, sakali lang, maipaliwanag nyo. Nang sa ganon, maliwanagan kaming naguguluhan. Diba? Kaya nga panawagan, Banat Bay.
Maharlika. Yung mahal na mahal naming kaibigan namin, Shaz. Paliwanag nyo naman. Kasi ayon sa aming GC ng ating mga kaibigan, wala kaming makitang paliwanag dyan. Di ba dapat kung kayo'y totoo na kayo'y nagmamahal kay Sarah, abay, dapat meron na kayong pinapakitang maliwanag na ebidensya. Kaso wala nga. Hanggang ngayon, mga kababayan, si Sarah, no comment siya. Okay, tuloy. From Osamis, no? Sa palagay niyo po ba yan? Kung titingnan po natin, Mr. Chair, sa palagay natin, common ba yung pangalan na, Mr. Chair, Ms. Camora, yung pangalan na Kokoy Villamin? Mr. Chair, parang hindi po since hindi, para siyang nickname yung Kokoy po. So, Hindi rin sigurado yung taga-Kowa. Parang nickname daw yung mga sulat. Oo, Rica Mags, Gina Bailon, Romy Lagrana, Manuel Miranda, paring Jack, Joe Amado. masasabi niyo po ba as a head or nag-audit ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office, masasabi niyo po ba yan na isang person yan? Yan ang magandang tanong. Mga taga-Kowa, masasabi niyo po ba na isang tao lang yan? Marlene Valencia, Andre Casinello? Tuloy. Sa pakisagot, masasabi nyo ba na iisang tao lang yan o totoong tao yan? Utik na yan. Tuloy. Pwede po, Mr. Chair. Pwede? Pwede po. Pwedeng isang person, no? Is it just a coincidence that the same two offices heading by the same person? Mga kababayan, maaari daw na iisang tao lang yan. Gladys Salguero. Baka naman talagang baka naman, aminin mo na, Sarah. Putik na yan, nahihirapan kami sa iyo, Kasi, aamin ka lang naman, kung ikaw ang pumirma, di tapos na. Tuloy. Submitting to you the same acknowledgement receipts can encounter two persons. How unlikely would that be? Two persons with the same name, bearing the same spelling, same last name. With the same Pero magkaiba pirma. Sabihin mo. Tuloy. first name. Posible pa po yan? Medyo likely less possible. Yeah, I think po. it's highly unlikely, Mr. Chair, na Nahihirapan yung taga-Kowa na sagutin, mga kababayan. Kahit yung taga-Kowa, hirap na hirap siya. Tuloy. yun po yung mangyayari, no? Kung titingnan niyo po ba yan, Ms. Camora, yung sulat po ba dyan pagkapareho? Hindi po. I think it's very obvious. Ayan, mga kababayan, yung sulat ba dyan, Attorney Camora, magkaiba! Sa kanya mismo galing, magkaiba talaga yung sulat, maliwanag na. Maliwanag na, mga kababayan. Ang tatangan nyo naman, ang bobobo nyo naman kung hindi nyo pa makuha yan. Diba? Baka yung iba dyan, ginawa na rin yan. Lalo na nung nag-aaral kayo, hindi ba kayo gumawa ng peking resibo? Tapos pinakita nyo sa tatay at nanay nyo? Ay, nako. Ito naman si Sarah, hindi pa pumunta ng rekto. Sa rekto, marami doon, magagaling pumirma, Oo, mga sa rekto, ang dami. Mga magagaling pumirma. Diba? Ball Connect, gawain ng college days. Diba, mga kababayan? Tignan mo, ang daming nakarelate dito. Pambihira naman. Rekto lang katapat niyan. Si Sarah naman, milyon-milyon naman yung halaga, hindi pa pinaghusayan. Pagka ganyan, sabagay, pagkasanay ka na hindi pinapansin at hindi nabubusisi yung ginagawa mong milagrom katarantaduhan, abay,
Ganyan talaga. Okay lang. Hindi naman pinapansin eh. Nasanay mga kababayan. Di ba? Gawain yan. High school sa clearance para makapasa. Oo. Gawain natin yan. Present din ako dyan. Oo. Pero, eskwelahan. Yung papagawa ko ng permit para makapag-exam. Bakit? Nahihirapan ako sa tuition fee ko noon eh. So kailangan magpakita ng permit para makapag-exam. Ayan mga kababayan, alam nyo na. Sige tuloy, hindi masagot. Mr. Chair, that the signatures, Mr. Chair, on the one on the acknowledgement receipt submitted by the Office of the Vice President is quite different from the acknowledgement received by the Department of Education, no? Parehang pangalan. Magkaiba talaga mga kababayan sa DepEd o BP. Ang tanong ko lang din dyan, bakit parehas na nandoon yung pangalang Kokoy Villamin sa DepEd at OBP? Ito ba ay iisang tauhan lang ni Sara, mga kababayan? Kasi kung pagkakaisipin natin, parang isang tao lang pero parang gamit na gamit nila yung pangalang Kokoy eh. So ngayon mga kababayan, ulitin ko lang. Yung Mary Grace Piatos, hindi pa maliwanag yan. Tapos meron na namang sumingit sa Sarasuela ni Sara. Nagngangalang Kokoy Villamin. Dapat ginawa na lang Koy para ituro natin si biyahe ni Koy. Kaso mga kababayan, Francis de Guzman, wala eh. Hindi makapagpakita, batang. Tuloy. Pero mukhang magkaiba ang tinta. Mr. Chair, this is just one of the examples that we have received, no? From the Putik na yan, nag-pop up lang daw sa isip nila yan, sabi ni Kong Claro. Diba, no? Parang ganun yung eh. Parang ganun to. Ito. Nag-pop up lang ba? Andali lang, singit ko lang. Hello, Day. Naunsa man? Naunsa man? Unsa man, Day? Hinahanap, sabi ni Inday, sabi ni Day, unsa man, ano yun? Sabi ng empleyado. Sagot. Remind ko lang po kayo, kailangan na po natin magpasa ng report. Kailangan na magpasa ng report sa COA. Ma'am, paano to? Yung mga pera, 23 million mahigit. Hindi ko maipakita kung saan napunta. So anong gagawin natin? Gumawa na lang tayo ng acknowledgement receipt para maibigay sa mga naghahanap tulad ng COA. Talay. Kulang po tayo ng isa pang pangalan. Ano po ilalagay ko? Anong pangalan daw ilalagay niya? Isip lang. Mary Grace. Tama Ang bilis mag-isip ni Sarah Mary Grace daw abangan nyo na lang yung kabuuan ng video. Papakita ko sa inyo. Tuloy natin to. Putik na yan Grabe, daming gawa ng memes. COA, no? Yung sinabit po nilang acknowledgement receipt, Mr. Chair. Now, is it true, Mr. Chair, that I'd like to ask Attorney Camora, is it true, Mr. Chair, na magkaiba po yung auditor dun sa OVP at saka the same sa Department of Education? Parang that time po. Yung recent auditor po nila, magkaiba po, no? Yes po. Yung Naku, magkaiba yung editor. Send like ng video. Baka lumabas Joseph Machete. Hindi pa hindi pa pwede daw pero ulitin ko yung pinakita kong video ni Madam Ellie. Naku mga kababayan. Kung natawa kayo ron, 10 doble tatawa nyo doon sa teaser na pinakita ko. Sige, tuloy. President of Auditor, yes, definitely magkaiba po. Kasi kung isa po yung auditor nito, I think malalaman po nila ito and they will be flagged, no? Kita nyo. Ganun. Napanatag si Sarah. Kasi daw, magkaiba naman ang titingin at auditor.
sa DepEd at sa OBP. Kaya okay lang gamitin kaysa mag-imbento pa ng marami. Okay nang paulit-ulit, Kokoy Villamin at Mary Grace Piatos. Oo, ganyan, gawing bida sa Sarasuela ni Sara. Itong dalawa na to. Baka sa susunod meron pa. Malay nyo yung pangalan nyo na. Kaya abangan nyo yung sasabihin at investigasyon ng alin? Ng Quadcom. Bakit magkaparehong pangalan and magkaiba yung signatures? Exactly the same spelling and exactly the same family name. Tama po? Yan ang tanong mga kababayan. Parehas yung pangalan pero magkaiba ng sulat, magkaiba rin ng signature. Siyempre, kung magkaiba yung mga auditor na titingin dyan at bubusisi, hindi naman mapagkukumpara yun. Pero ang galing ng Quadcom. Nakita nila yun, yung pagkakaiba nung dalawang parehas na pangalan, magkaiba pirma, magkaiba sulat, pero parehas tumanggap ng pera. Grabe no, Jojo, ano? So I think, Mr. Chair, this is something that we should look into. The reason why I'm pointing this out, Mr. Chair, and for the public's information. Ito po yung pinag-uusapan natin dito. Dahil unang-una po, with this kind of itong pag-aabuso sa ganitong proseso. Ayan na. Pag-aabuso. Sabi ni Kong yun, ha? Etong klase ng pag-aabuso para makakulimbat ng pera kung sino man yun, ha? Abay sobra, garapalan na talaga mga kababayan. Garapalan na! Ang alin, mga kababayan? Ang pangungulimbat ng pera. Diba? Sobra mga kababayan. Adjong, Kong. Ng pag-audit na ibibigay lang po nila is acknowledgement receipts. It gives us so many, it provides us so many, and it opens up so many floodgates of questions. Siyempre. Which I believe, yun yung pinaka-importante po na masagot. Yes! And these are public funds. Di ba? Kasi mga kababayan, dapat pag nagpasa, ako experience ko to, mga kababayan. Dahil nasa opisina naman ako. Pag nagbigay ka ng acknowledgement receipt, hindi lang yun dapat, pati resibo. At detalye kung sino. Madalas hinahanap ko yung ID ng tumanggap ng pera kahit piso. Pero kay Sara, pera ng bayan, baliwala sa kanya. Nagets nyo yung ibig ko sabihin mga kababayan? Kailangan acknowledgement receipt. Tapos lalakipan nyo ng resibo at ID at yung cheque na tinanggap kung sino man niyang Kokoy Villamin na yan. Dapat ayun, maayos yun. Ewan ko bakit naman pinapalusot ng COA yung mga ganitong transaksyon. Di ba mga kababayan? Ang tanong dyan COA, kasabwat ba kayo? Ako yung nagtatanong lang Kasi kung ako yung naging auditor niyan, hahanapin ko talaga. ID, yung Xerox copy. Kahit Xerox copy lang. ID, resibo, acknowledgement receipt. Tapos, kung ano yung biniding at kung ano yung binili namin. Di ba? Dapat nandun nakalagay yun. Di ba mga kababayan? Tandaan nyo, pag yan lumagpas ng 1 milyon, dapat dumadaan sa bidding yan. Pagka less than 1 million, ang gagawin dyan, kahit walang bidding, okay lang. Pero kailangan malinaw pa rin yan. Dapat merong resibo, nag-receive, lahat. Pati 2 ID niyan. Government ID hindi pwedeng galing sa recto lang. Baka ang ibigay, yung ID-han, ID sa mga hotel, motel, hindi pwede yan. Kailangan government ID. Utik na yan. Kaso hindi pinakita hindi pinakita mga kababayan. Acknowledgement receipt lang yan.
So paano nyo ngayon ikukumpara kung tama yung pirma niya at siya talaga yung tao na lumalagda? Eh kung wala namang pagkukunan ng patunay tulad ng ID, eh di wala. Kaya maliwanag dyan, mga kababayan, hindi natin maiiwasang magduda, mga kababayan. Mukhang minekos-mekos yan. Diba, mga kababayan? Mukhang minekos-mekos talaga. Oh. Our beloved Boss Mike Cervera.